Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy muli ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, nasa chapter 20 verses 25 hanggang 38 po ang ating pag-aaral. At ang pamagat po nito ay A Shepherd's Final Words. Samahan po ninyo ako at atin munang basahin ang mga talatang ating pagbubulayan sa umagang ito. Now I know that none of you among whom I have gone about preaching the kingdom will ever see me again. Therefore I declare to you today that I am innocent of the blood of any of you. For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God which he brought with his own blood. And I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. So be on your guard. Remember that for 3 years I never stopped warning each of you night and day with tears. Now I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, "It is more blessed to give than to receive." When Paul had finished speaking, he knelt down with all of them and prayed. They all wept as they embraced him and kissed him. What grieved them most was his statement that they would never see his face again. Then they accompanied him to the ship. Pagpalain nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito'y ating pagbubulayan. Sa Acts chapter 20, dito po natin mababasa ang farewell message ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Ephesians, kung saan yung mga elders ay kanyang ipinatawag dahil hindi po niya sinadyang puntahan na ang Epeso, marahil nga ayaw niya nang madistract doon sa kanyang misyon ng pagbalik sa Jerusalem at ayaw na rin niya na maging masyadong sentimental at maemosyon ang kanyang pagpapaalam. Kaya what he decided to do ay ipatawag na lang yung mga elders ng simbahan upang kanya silang mapaalalahanan. Ito po yung tinalakay natin kahapon. And this Acts chapter 20 is a portrait of what faithful ministry looks like. Ito po ay pastoral heart ni Paul. Dito po sa mga talatang ating binasa ay ipinahayag ng isang lingkod ng Diyos ang kanyang damdamin, ang kanyang pagmimisyon, at ang kanyang layuning hamunin ang mga kapatiran na magpatuloy. Take note mga kapatid, these words or this passage are not only for pastors or elders. They are for every one of us. For every believer who seeks to finish the Christian life faithfully. Dulong bahagi ito ng ministeryo ni Apostol Pablo, kaya sa dulong bahaging ito, pagtuunan po natin ng malalim na pag-iisip at atensyon kung ano ang mga bagay na kanyang itinagubilin. Let us go now and study the passage verse by verse. Let us proceed and go to verse 25
of Acts chapter 20. Ganito po ang sinasabi ni Pablo. Now I know that none of you among whom I have gone about preaching the kingdom will ever see me again. Sa Tagalog, ang sabi ni Pablo dyan gusto kong malaman ninyo na sa kayong lahat na naging bahagi ng aking ministeryo, walang sino man sa inyo ang muli ay makakakita pa sa akin. So this is a very sad words coming from a beloved disciple. Sa mga talatang yan, Paul acknowledges that this is a final farewell. Wala na sino man sa inyo ang muling makakakita sa akin. This is a prophetic words coming from the apostle na sinasabi niyang pag-alis ko sa harapan ninyo, that's it. Hindi na tayo magkikitang muli. Why? Because Paul knew that imprisonment and possible death awaits him pagbalik niya ng Jerusalem. Yet, hindi po siya nalulungkot sa bagay na ito. Hindi po siya umiiyak nang sinasabi niya ito. Binabanggit niya ito sa mga kapatiran dahil sa kanyang patuloy na burden para sa simbahan. Ito po'y kataga ng pagpapaalala, huwag kayong umasa na magkikita pa tayong muli, maaaring hindi na tayo muli pang magkakausap, ito na yung final moment, kaya kung ano man yung mga bagay na natutunan nyo sa akin, gawin nyo yon dahil hindi ko na muli kayong mapapaalahanan pa. So, probably that is the tone of the Apostle Paul's speech to them. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, and if we are going to apply this on our present setting, real spiritual leaders do not cling to position of comfort. Hindi po siya kagaya ng binanggit ko kahapon. Hindi kapit tuko sa posisyon si Pablo. Pwede na siyang magpastor na lang sa Efeso at doon na lang siya mamalagi. Ang mga kapatiran dyan, ipagtatanggol siya hanggang sa dulo, pero hindi siya kumapit sa posisyon. Alam niyang meron pang misyon na kailangan siyang gawin pabalik ng Jerusalem. And he didn't cling to that position or comfort. Alam niyang pagalis niya sa Epeso, ang naghihintay ay kamatayan, ang naghihintay ay imprisonment. But he said and he declared his farewell message to the elders. Ang tunay na spiritual leader, they care for the flock even at the cost of their own lives. Bagay na napakahirap nang hanapin sa panahon ngayon. Dahil ang mga pastor, ang pangunahing intensyon sa sinasabing ministeryo ay ang sariling kapakinabangan. Ano bang mapapala natin dyan? Meron nga ako isang pastor, medyo biro niya sinasabi, pero birong nakakalungkot dahil lang lagi sinasabi, magkano ba bigayan dyan? Diyan ba sa iglesia ang pinaglilingkuran mo, magkano bigayan? Magkano bang love gift dyan? Magkano ba sweldo dyan? Bagamat minsan ginagawang pabiro, pero nandun yung birong katotohanan. Dahil kung ano naman yung laman ng puso mo, yun yung katotohanan lalabas sa bibig mo. Many of so-called spiritual leaders of today are clinging to position because position equals benefits. And being in a place of position speaks of comfort in terms of material needs. Kaya kitang-kita mo yung jockeying for position. Away ng away, nagkakagulo dahil sa posisyon. Ang layo pa ng mga eleksyon, namumuliti ka na, uso yun eh. Not only in the government, but also in the government of the church. May mga sinasabing, wala kaming politika, pero sinong bubulahin ninyo? Kanya-kanyang papogian, kanya-kanyang pasikatan, kanya-kanyang pagalingan, at ang ipinopromote hindi na ang gospel ng Panginoong Jesucristo, kundi ang kanyang kapakanan, ang kanyang sariling pagmumukha. Pero dito makikita natin ang isang napakagandang halimbawa. Ang isang napakagandang halimbawa ng tunay na spiritual
leaders. The Apostle Paul started the church in Ephesus. And he knows that the Ephesian believers really love him. But he did not stay, he did not cling to that position. In fact, hindi nga niya dinalaw na yan, nilampasan niya na yan. At nakita natin yan sa pag-aaral natin the other day. Nilampasan na niya ang mga kapatiran sa Epeso at bilang huling habilin, no? Ay mga elders na lang ang kanyang kinausap. At ito ang kanyang pinayuhan. Kaya ang sabi niya, now I know that none of you will ever see me again. And it is as if he was saying goodbye. Let us go to verse 26. Verse 26, therefore I declare to you today that I am innocent of the blood of any of you. Gusto kong ideklara sa inyo na wala akong pagkakautang. Inosente ako sa mangyayari sa bawat isa sa inyo. Because I have done my part. And these words of the Apostle Paul echoed Ezekiel 33 verse 7 to 9. Ito po yung pinanggalingan ng katagang ito ni Apostol Pablo. Sa Ezekiel 33 verse 7 to 9 says, ano sabi diyan? Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. When I say to the wicked, you wicked person, you will surely die, and you do not speak out to dissuade them from their ways, that wicked person will die for their sin. And I will hold you accountable for their blood. But if you do warn the wicked person to turn from their ways, and they do not do so, they will die for their sin, though you yourself will be saved. Ito po yung nasa isipan ni Pablo at sana ito rin yung nasa isipan ng mga pastor ngayon eh. Ginagawa natin ang pagmimisyon, ginagawa natin ang pangangaral ng Ebanghelyo katulad ni Pablo kasi may pananagutan tayo. Ginawa tayo ng Diyos na watchman. I have made you a watchman for the people. Ano bang trabaho ng watchman? Anong gawain ng tagapagbantay? Sila ang magsasabi ng nakabanta at nakaambang panganib. Alam natin na merong darating na kaparusahan ng kasalanan. Ang sabi po sa aklat ni Ezekiel, sinabihan kitang sabihin mo to sa mga tao. Kung sinabi mo ito at sila'y napahamak dahil hindi nakinig, wala kang pananagutan. Pero pag hindi mo to sinabi, may pananagutan ka. Ito po mga kapatid, ay warning sa bawat isa sa atin. Ikaw na ngayon ay mananampalataya at sinasabi mong Kristiyano ka, meron kang pananagutan sa katotohanang tinanggap mo and yet hindi mo ipinasa sa iba. We are all called to be a watchman, just like the Apostle Paul. Kaya sa huling bahagi ng buhay ni Pablo sa Epeso, sinabi niya, I declare to you today, I am innocent of the blood of any of you. So like a watchman, he has preached the truth faithfully. Therefore, he is not guilty if someone rejects it. Naalala niyo po ba may kataga ang Panginoon? Nung ako'y nakakulong, ako'y inyong dinalaw. Nung ako'y hubad, ako'y inyong binihisan. Nung ako'y gutom, ako'y inyong pinakain. Ang sabi ng mga alagad, Lord, kailan nangyari yon? Na nakulong ka, dinalaw ka namin, gutom ka, pinakain ka namin, at hubad ka at binihisan. Sabi ng Panginoon, sa ginawa ninyo sa maliliit na ito, ginawa nyo sa akin. And that carries a responsibility on the part of the believer of Christ. And here,
the first and foremost responsibility of the believer are not only those that pertains to physical and material needs of a person. Though Jesus is saying on the quote verses kanina na sinabi ko, it pertains to physical needs, pinakain, binihisan, dinalaw. Pero dito, makikita natin ang first and foremost, the most vital and important need of a person, the spiritual need. Ang sabi ng Biblia, what shall profit a man if he gain the whole world, material and physical, but loses his soul? So meaning the soul of the person is vital. And if we know that the person will go to hell without hearing the word of God, then we are all accountable. Amen? Kaya rito, sabi ni Pablo, malinis ang kamay ko. Because I preach the truth faithfully. Therefore, I am not guilty. I am innocent. Amen? And to illustrate this, like a watchman on the city wall who blows the trumpet faithfully, his duty is done even if some ignore the warning. Amen? Kaya bilang biblical note, God holds His ministers accountable for their faithfulness and not for the result. Tandaan nyo ito mga kapatid. Hindi yan laging paramihan ng bilang. Hindi lagi yung paramihan ng inakay. Tandaan ninyo, sinusukat ang pagiging accountable ng isang pastor sa kanyang katapatan sa tungkuling iniatang sa kanya. God holds His ministers accountable for their faithfulness, not for the result. Ngayon ang labanan more on numbers, more on result. Pag marami kang tagasunod, ang galing mo. Pag kokonti ang tagasunod mo, mahinang nilalang ka, wala kang napapatunayan pa. At kailangan patunayan mo ang pagiging magaling mong tagapanguna at ministro ni Kristo sa dami ng iyong naakay. But I would like to remind you, we are all accountable for what we are doing. And let the result lie on the hands of God. Amen? So, sabi nga ng Bible, God alone gives the increase. And we can see that in 1 Corinthians 3:6. Sabi ni Pablo, I planted the seed, Apollos watered it, but it is God that been making it grow. Amen? Kahit anong tumbling ang gawin mo, kapatid, kahit anong tumbling at husay mo, kahit anong propaganda gawin mo, yes, maaaring maging tagasunod mo yung taong yan. Pero ang question naging tagasunod ba siya ni Kristo? Ako po'y walang pakialam kung hindi ninyo ako sundan. Wala akong pakialam kung hindi ko kayo maging follower. I don't care. Ang importante, maging tagasunod kayo ni Kristo. You may not like me on the manner I preach, on the way I teach. But I would like to tell you this. Sundin lang ninyo ang pangaral ng Ibanghelyong ipinapangaral ng TNP. Hindi mapapasama ang buhay ninyo. Amen, mga kapatid. Let us go to verse 27. For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. Ito po yung sagot. Sabi ni Pablo, wala akong dapat ikahiya, wala akong dapat na, ano tawag doon? I declare today that I am innocent because I was able to preach to you the whole will of God. Kaya inosente ako kasi naituro ko naman sa inyo lahat Paul did not skip hard doctrines and the unpleasant truths or the controversial teachings. Mga bagay na pangunahing iniiwasan ng napakadaming pastor ngayon.
They skip discussing doctrines, they skip the unpleasant truths, and they skip preaching on the controversial teachings. Why? Ayaw kasi nilang mabash. Ayaw nilang sila'y magkaroon ng mga bashers. Kaya instead of preaching about the truth, ano yung pinipreach nila? Mostly ay lies. You will seldom hear the pulpit or the pastors preaching today discussing hard doctrines. Huwag na tayo, doktrina ng doktrinang yan. Di naman kailangan niya para sa kaligtasan. Pero mga kapatid, kung ikay may isip pastor, bahagi ng kaligtasan ang sanctification. Bahagi ng kaligtasan ang pamumuhay ng may kabanalan. Tinatapos ng mga pastor ngayon ang gawain ng kaligtasan doon sa nagpahayag na yung tao na siya'y mananampalataya na, the end. Pagkatapos, bobolahin na lang ng bobolahin yung mga taong yun, linggo-linggo, uutuin na lang ng uutuin, i-encourage na lang ng i-encourage, dumalo lang kayo ng dumalo, pagpapalain kayo ng Panginoon, kumanta na lang kayo ng kumanta, linggo-linggo, mag-awitan na lang tayo dito, linggo-linggo, dumalo lang kayo, and pupunta kayo sa langit. Hindi kaya marami ang mga nandun dahil lang doon sa mga naranasang gawain sa loob ng simbahan, and yet, hindi naman talaga naging totoong mananampalataya ni Kristo. Naakay lang parang mga marketing person na nadali ng mga scammer na multi-level marketing people na kailangan nilang kumuha ng isa sa kaliwa, isa sa kanan. Ito yung mga strategy ngayon na ginagawa ng mga pastor para dumami agad ang miyembro, mga tagasunod, and yet, wala namang nakikitang pagbabago sa mga buhay. Hanggang ngayon, hindi kilala si Kristo, hindi alam paano sila naligtas, mga basic na doctrine walang nalalaman, at maging si pastor ni walang kakayahang ituro yung mga basic na doktrina ng simbahan. But the Apostle Paul did not skip hard doctrines. He discussed the unpleasant truth. Ano yung mga unpleasant truths of today? Abortion, homosexuality. They don't discuss that kasi pati mga bakla, hayaan natin dyan. No? Hayaan natin ang mga bakla. Hayaan natin ang mga hiwalay sa asawa. Hayaan natin sila na mamuhay dyan kahit may kabit, kahit drug lord. They don't discuss those truths because those are unpleasant. Controversial teachings, katulad ng pagnanakaw, kasakiman. Huwag muna tayong mag-discuss niyan. Kasi ngayon, uso yan eh. Controversial yan. Nakita niyo po mga kapatid. But the Apostle Paul did not skip. He taught Scripture. And he taught Scripture fully, systematically, verse by verse, without compromise, and Christ-centered. That is how to preach. That is how the pastor need to proclaim the Word of God every Sunday. Kaya nga, bilang hamon na dapat nating maintindihan, churches today must preach all of Scripture, not just the part that make people comfortable. Kaya pag ang pastor bumasa ng basihan ng mensahe at isang talata lang, asahan mo na, sa isang talatang yon, bubuo siya ng kanyang opinyon. And the pastors of today called it message, called it sermon. Matatawa ka nga eh. Minsan, kung yung ano yung simpleng isinulat na devotion ng daily bread, iyon yung sermon ng pastor. O kaya naman, magbabrowse sa internet
ng devotional sermon at iyon na ang sermon ng pastor. Tawag nga ni kapatid na Jesse Pineda sa ganong mga sermon, basura. Imagine niyo, miyembro ka, pakakainin ka ng basura linggo-linggo, will that make you a healthy believer? Will that enable you to grow? Kaya no wonder, malapit nang mamatay, nasa banig na ng karamdaman, pero pag tinanong mo kung may alam sa kanyang pananampalataya, wala. Nakakalungkot. At napakadami pong mananampalataya na nasanay na lang ng ganon. Every Sunday, pupunta sa church, konting kanta, kaperasong mensahe galing sa isang verse. Pagkatapos nun, konting offering, uwian na. Pagkatapos sasabihin, kami ay sumamba. Churches must preach all of Scripture dahil ito ang ginawa ni Pablo. Verse 28, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Sinabi ni Pablo, ako'y inosente dahil lahat ng mga bagay tungkol sa Biblia itinuro ko sa inyo, the whole counsel of God. I became a watchman to you. And then, biglang baling sa mga elder, and he gave his charge to them. Ano ang laman ng mensahe niya sa mga elders ng Epeso? Una, watch yourselves. Bago ang pastor ay magbantay sa iba, una niyang dapat bantayan ay ang kanyang sarili. Amen po ba? How can we be a good watchman if we don't watch ourselves first? How can we be a good example kung yung buhay natin ay walang kakwenta-kwenta bilang ehemplo? Tandaan, ang payo ni Pablo sa mga elders, watch yourselves. Keep watch over yourselves. Magiging tagapagbantay kayo ng mga kapatid, pero ang una niyong bantayan ang inyong mga sarili. Bagong dating pa lang ako dito sa Winnipeg, ewan ko kung naaalala pa nung 3 tao na kinikilala kong mga leaders ng church ang kinausap ko. At ang sabi ko sa kanila, mga kapatid, let us be accountable to one another. Magbantayan po tayo sa isa't isa, pero ang una nating gawin, bantayan natin ang ating mga sarili. Dahil wala tayong silbi sa harapan ng ating mga miyembro kung ang ating mga buhay ay tainted with immorality, tainted with lies and hypocrisy. Wala tayong magiging silbi. Kaya ganito rin ang payo ni Pablo sa mga elders ng Epeso. Watch yourselves. Second, watch the flock. The church belongs not to the pastor. So you watch yourself as you watch the flock of Christ. Tagapagbantay lang tayo mga kapatid. Ang may-ari niyan ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang magpo-provide sa flock, ang Diyos. Ang magpapakain, salita ng Diyos. Ang magbabantay, iniatang sa atin bilang mga pastor. Verse 3, the Holy Spirit made you overseers. Pastoral calling is not human appointment. Tandaan, ito po ay appointment ng Diyos. It is God's work. The Holy Spirit has made you overseers. Keep watch over yourselves and keep watch the flock. And then, binanggit, because the Holy Spirit made you overseers. Pang-apat, shepherd the church of God, which He purchased with His own blood.
Tandaan niyo mga kapatid, the value of the church is rooted in what Christ Jesus paid on the cross. And if the church, the flock, is bought with the blood of Christ, dapat bantayan nating mabuti ito. Binili yan ng dugo. At ito'y pag-aari na niya. Ipinagkatiwala tayong tagapagbantay ng kanyang pag-aari. Kaya first and foremost, every leader of the church is a steward of God's flock. Tagapagbantay, katiwala. Tandaan ninyo, a shepherd hired to watch over a flock of sheep bought by a king. So he must treat each sheep as precious. Tama po ba? Halimbawa, may isang hari, hired ka bilang shepherd ng kanyang sheep. Bilang ng hari ang kanyang tupa. So ang magaling na tagapagbantay, pagbalik ng hari, ay i-account niya ang kanyang mga tupa at sasabihin niyang, kumpleto, master. Kumpleto ang pinagkatiwala mo sa akin. Walang nawala kahit isa. Binantayan ko yan gabi at oras, gabi at araw. And I will give an account to you that your sheep are all present. Amen? Verse 29. I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Dito binabanggit ni Pablo, inevitable yan. Talagang mangyayari yan na may darating na mga bulaang guro. Mga bulaang guro na magmumukhang nagmamalasakit sa mga tupa. Mga mukhang nagmamalasakit na magtuturo, magbibigay ng pag-asa, mangangakong pararamihin ng mga tupa. Gagawa ng mga programa, magtuturo ng mga estratehiya, magme-mentor. Kalaunan, without you knowing it, mga tormentor pala. These false teachers will come inevitably. They do not love the flock. They devour it for personal gain. Tandaan mga kapatid, the church is under constant threat of false doctrine. Therefore, yung mga elders must guard the purity of the gospel. Sabi nga sa Titus 1:9, he must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Amen? Now, verse 30. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. Tandaan, ang sabi ni Pablo rito, ang danger hindi lang galing sa labas, hindi lang mga mapanira, hindi lang mga, ano tawag doon, a wolf, na galing sa labas ang inyong babantayan, kundi yung danger that comes from inside. It came from within the leadership. Na ang layunin hati-hatiin ang mga tupa. Kaya bilang application, even those in church leadership must remain humble, must remain accountable, and must remain rooted in the scripture. Kasi pwedeng ikaw na nasa loob maging daan sa pagkakampi-kampi at pagkawasak. Amen? 31. So be on your guard. Remember that for 3 years, I never stopped warning each of you night and day with tears. The Apostle Paul served with passion, with vigilance, with compassion, and with perseverance. Sabi nga, he taught night and day with tears for 3 years. Tandaan ninyo,
A father who cannot sleep because he watches over his newborn baby. That is how the Apostle Paul felt toward the Ephesian church. Meron na po kaming panganay na apo. Yun pong panganay kong si Yenyen, anak niya yon, at si Dayan, yung aking manugang, palitan daw sila ng pagbabantay sa gabi. Katulad ng mabuting magulang na nagbabantay sa kanilang anak, ganun binantayan ni Pablo ang iglesia sa Epeso. At dapat tayo bilang mga leader, ganun din tayong mapagbantay sa iglesyang ipinagkatiwala ng Diyos. Amen? Now, verse 32. Now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. The Apostle Paul entrusts them to the two greatest safeties. Una, sabi ni Paul, I commit you to God Himself. He is the ultimate protector of His church. Second, he said, I entrust you to His grace, to the word of His grace. This is sola scriptura. Only Scripture can build the church. Only the Scripture can sanctify the believers. Only the Scripture can strengthen their faith. Only the Scripture give inheritance among the saints. That is what the Word of God can do. Kaya kung hindi ipinapangaral ng pastor ang banal na kasulatan ayon sa kanyang kabuuan, the pastor is the one depriving the church of health and goodness. Amen? Kaya biblical note, it is God who preserves His people by His sovereign grace through His word. Amen? John 17:17, I sanctify them by the truth. Your word is truth. Now, verse 33 hanggang 34. I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companion. So dito mga kapatid, anong gustong sabihin ni Pablo? Wala kayong maisumbat sa akin. Hindi ako mukhang pera. Wala akong hiningi sa inyo. Hindi ako nag-ipon ng kayamanan, ng ginto, o ng mga kasuotan. Hindi ko yan ninasa sa inyo. So the Apostle Paul modeled financial integrity. He did not use ministry for personal gain. Na lahat na lang sa simbahan, konting kibot sa simbahan, konting kibot pera ng simbahan, pati sabon, toothpaste, simbahan pa din. Minsan may mga pastor din na nahihiya talaga eh. Sabi ni Pablo, you yourselves know that these hands have supplied my own needs. He worked with his own hands to avoid being a burden. Kaya may integridad naman siya. Na hindi siya pwedeng utusan at talian sa ilong kasi pinapasweldo siya, binibigyan siya. Alam niyo, marami rin mga tupang ganyan eh. Mga manipulative. Magbibigay kay pastor pero may kapalit. Magbibigay kay pastor pero merong mga hinihingi na benepisyo. At yung iba umaasa kapag nagbigay sila kay pastor, babalik, siksik-liglig, umaapaw. Kasi turo din nyo ng maraming pastor. Bigyan nyo ako, pagpalain nyo ako, pagpapalain din kayo ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, wala kayong maisusumbat sa akin ganyan. I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. 35. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Amen?
Ano sabi ni Pablo? A saying of Jesus not recorded in the gospel, but preserved by the apostles. Hindi po yan nakasulat sa Ebanghelyo eh. Pero alam ni Pablo, remembering the words that the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. A saying of Jesus not recorded in the gospel, in Matthew, Mark, Luke, John, but it was preserved in the heart of the apostles. Kaya nga, anong matututunan natin dito? True ministry is self-giving, not self-serving. Kaya mapalad kayo mga kapatid kung may pastor kayo na si pastor pa nag-aabono. Si pastor pa minsan ang nagbe-bless sa inyo sa halip na siya ang i-bless nyo. At huwag nyo ring pigilan si pastor kung gusto niyang mag-bless. Kasi by doing so, mas mapalad nga yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi rin madali sa aming mga pastor ang tumanggap na lang ng tumanggap. Amen? Lalo na nga kung hindi naman gift or giving of gift ang language or love language ng pastor. Gaya ko po mga kapatid, lagi ko to sinasabi sa mga kapatiran sa Winnipeg, Unite. May mga regalo nga ho sa akin na hanggang ngayon di ko nabubuksan. Sorry, pero may mga regalo ho minsan. Gift card, no? Nabanggit ko po to sa church. Gift card. Nakalipas ang 3 taon. Nung ko lang nakita, may gift card ng superstore. Buti na lang, hindi pala na-expired yun. Chinek ko po, may balance, 150. Ganun po mga kapatid. Hindi kasi language ko yung giving of gift huwag nyo rin akong asahan. Kasi hindi po iyon ang language ko. Ang language ko ay service. Kaya mas sayang-saya po ako kapag minsan ako naman ang napaglilingkuran. Kasi kung ano yung lingwahe mo, yun ang gusto mong tanggapin ding lingwahe ng iba, di po ba? Kaya wala pong problema sa akin ang magluto ng magluto. Dahil gawain ko yung magluto. Gusto ko yun Yung magsermon na magsermon, maglingkod, gusto ko yun Pero minsan mga kapatid, pag nagising ako ng medyo tanghali na ng Sabado, at naunahan ako ni Mrs. na gumising at nakaamoy ako ng almusal, toasted bread, pritong itlog o kung ano man na kanyang iniluto, tuwan-tuwa ako noon. Kasi madalang namang mangyari yung ganun. Kasi ako po talaga nagluluto. Pero yung mga naglilingkod at napaglingkuran din sila, at yon ang kanilang lingwahe, they like that. Pero si Paul, sabi niya, lahat ng ating ginagawa, gawin natin bilang paglilingkod sa mga mahihina. Huwag nating kalimutan, ang bili ng Panginoon, mas mapalad ang nagbibigay kesa sa tumatanggap. Tandaan ninyo, a candle loses nothing by lighting another candle. Pero magliliwanag ang buong room if somebody light a candle. Amen? Now, 36 to 38. When Paul had finished speaking, he knelt down with all of them and prayed. They all wept as they embraced him and kissed him. What grieved them most was his statement that they would never see his face again. Then they accompanied him to his ship. They prayed together, they wept together, they embraced Paul knowing that they would not see him again. Ang moment na ito nagre-reveal sa atin ng genuine love, unity in Christ, and deep bond between pastor and his church. Meron po akong alam na pastor, nung umalis sa simbahan, nagpaputok ng firecrackers yung church. Di ba ang sarap pag aalis ka na, nag-iiyakan yung mga miyembro dahil ayaw kanilang paalisin. Pero yung alam mo na nagagalak yung mga miyembro dahil umalis ka na. Nakakalungkot kasi
Alam na walang kakwenta-kwenta ang naging paglilingkod mo. Kaya bilang application mga kapatid, ministry is not mechanical, it is relational. Yung mga pwede mong gawin sa ministeryo, yung mga natututunan mo sa ministeryo, malaking bagay yan. Pero, tandaan, ang ministry ay relational. Christ calls His church to love deeply, weep together, pray together, and walk together. Amen? So in summary, sermon application tayo, we are being challenged to preach and believe the whole counsel of God and not compromise. Amen? We need to guard our own heart and your church. Holiness begins with self-examination, di po ba? Third, beware of false teaching both from the outside and on the inside. Fourth, trust in God and His Word to sustain the church. Serve with generosity, humility, and integrity. And the last, love deeply because the church was bought by Christ's blood. Amen? Now, bilang reflection question, pwede nyo gamitin to sa pag-aaral sa mga small group. How faithfully am I receiving or teaching the whole counsel of God? What areas of my own life need attention before I can shepherd others? Are there wolves or false beliefs influencing my heart or my home? How can I trust God and His Word more deeply in times of difficulty? Am I living a life of generosity as Christ Jesus taught? And the last, how can I strengthen love and unity within the church? Let us pray. Father, we thank you for your word and for your powerful message and the example of the life of Paul. Help us to guard our hearts and to faithfully watch over your church, which you purchase with your own precious blood. Father, make us faithful in doctrine, humble in service, generous in spirit, and courageous in truth. May you protect us, O Lord, from wolves. May you strengthen us by your grace, and may you bind us together in love. May we finish our race with joy and bring glory to your name alone. In Jesus' name, we pray. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.